Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nais kong ipakilala sa inyo ngayon si San Francisco Javier, na ang kapistahan ay nasa panahon ng Adbyento at napakalapit sa Pasko, December 3. Isa sa mga unang imahe na nakita ko ay ang isang lumang imahe ng isang paring nakaitim na sutana, may hawak na krus, at nakaakmang nagbibigay ng pangaral sa mga tao. Ito pala ay imahen ni San Francisco Javier na ipinakikilala bilang isang modelo sa paglilingkod sa Panginoon. Si San Francisco Javier ay mula sa bansang Espanya, kung saan siya isinilang ng taong 1506. Habang siya ay nag-aaral sa lungsod ng Paris sa France, nakilala niya at hinangaan niya si San Ignacio ng Loyola. Naging unang alagad siya ni San Ignacio nang itatag nito ang Kapisanan ni Jesus o ang Society of Jesus o Jesuits. Naging pari si San Francisco noong 1537 at nagsimula siyang magtalaga ng buhay sa paglilingkod sa kapwa. Noong 1542, bilang isang misyonero, nagpunta si San Francisco sa kabilang sulok ng mundo, mula sa Europa patungo sa Asya, upang simulang ihasik ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Mahaba at mapanganib ang paglalakbay niya. Pagdating sa India, hindi siya nakontento na manirahan sa isang lugar lamang, kundi nilibot niya ang maraming bayan at nayon, kahit marami at iba't iba ang hirap na kanyang dinanas. Pagkatapos lamang ng 2 taon, nagpunta naman siya sa Ceylon, na ngayon ay Sri Lanka, at saka sa Moluccas, na ngayon ay bahagi ng Malaysia. Bumalik siya sa India pero umalis din at pumunta naman sa Japan. Halos 10 taon siyang namuhay na halos hindi nagpapahinga sa kanyang misyon. Maraming nahikayat sa pananampalataya si San Francisco, dala ng kanyang kasipagan at pagtitiyaga. Maraming mga sulat si San Francisco na ipinadala kay San Ignacio sa Roma, kung saan naikwento niya ang mga pakikibakan niya sa mga banyagang lugar. Kitang-kita dito ang kabayanihan at kadakilaan ng santong ito na nagpunla ng pananampalataya sa puso ng napakaraming mga tao. Marami ding mga kwento tungkol sa mga adventures ni San Francisco na matatagpuan sa mga aklat ng mga Heswita tungkol sa kanya ngayon. Pangarap pa sana ni San Francisco na marating ang China, subalit namatay siya noong 1552 sa isla ng Shangwan. Naging sanhi ng kanyang pagpanaw ang sobrang pagod ng katawan at mataas na lagnat. Tinataya na halos 30,000 tao ang nailapit niya sa Panginoong Hesus sa kanyang buong buhay bilang isang misyonero. Sa pagtalikod ni San Francisco sa isang buhay na may pangakong katanyagan at kayamanan, mas nakita niya ang layunin ng kanyang buhay. Ang buhay, tulad ng sabi sa mabuting balita, ay lalong napapasa atin kung ito ay iniaalay sa ating kapwang nangangailangan ng pag-ibig at gabay. Kinikilala ngayon si San Francisco Javier bilang isa sa mga pinakamahusay at pinakamabisang tagapangaral ng salita ng Diyos. Ngayon siya ay isa sa mga santo na patron ng mga misyonero. Isang himala ang pagiging buo pa, hindi pa naaagnas, ang kanyang katawan 200 taon na mula nang siya ay namatay. Ang kanyang katawan ay nasa Goa, India, kung saan dinadayo ito ng mga deboto mula sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang kanyang kanang braso at kamay ay nasa Rome, sa simbahan ng mga Heswita na tinatawag na Jesu.
Ang braso at kamay na ito ay nagpapaalala ng napakaraming mga tao na kanyang bininyagan, kinumpisal sa mga kasalanan, pinahiran ng banal na langis, at binigyan ng bendisyon. Nang ako ay pinalad na mapadaan sa Malacca sa Malaysia, napuntahan ko po ang simbahan kung saan unang inilagak ang katawan ni San Francisco Javier. Sa patio ng simbahan ay may malaking imahen ni San Francisco na akmang nangangaral. Nakakatuwa lamang dahil putol ang kanyang kanang braso at kamay sa imaheng ito. Sabi tuloy ng ilan, ito daw ay paalala na nasa Roma nga ang nawawalang bahagi ng kanyang katawan. Ano ba ang hamon sa atin ng isang santong tulad ni San Francisco? Bilang isang ordinaryong Kristiyano, tayong lahat din ay misyonero na inaasahang tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Paano mo isinasabuhay ang pagiging misyonero sa iyong kapamilya, kaibigan, kaklase, katrabaho o kapitbahay? Mayroon ka din bang pagnanasa na maging tagapagdala ng pananampalataya sa mga taong naghihintay at naghahanap nito? Ngayong Adbyento, ang pagmamahal ni San Francisco sa Panginoon ang maging modelo nawa ng ating pananabik sa pagdating ng kaarawan ng ating manunubos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.